dapat yung mga taong involved dito ay dapat marunong siya and he knows what to do, di ba? Hindi yung ganun na ura-urada ay sabihin mo na merong spirit na nangyayari sa isang o kaya paranormal activity na nangyayari sa isang lugar. Ang mga tao na involved dito, they should they should aware. Kailangan aware sila dun sa existence ng spirit world, ng mga spirits. But at the same time, huwag mong iaalis yung possibility na ito'y gawa lang ng normal na sitwasyon. Let's say may nasirang appliances or whatever. Para sa akin, dapat nakakaramdam yung members ng anumang paranormal group or investigator. At the same time, yung logical side, hindi nawawala. Ganun yan. So, kasi you're dealing with spirits kung talaga meron, and hindi ganun kadali, especially if you're dealing with demons, right? Or poltergeist, yung mga nakakapagpagalaw ng mga gamit, nakasira ng mga electronic devices, etc. Ito ba yung sinasabi ng pagbubukas ng third eye mo? Well, mostly kasi nung mga nasa ganitong mga questing or investigating paranormal, ay iba nakakita, they are clairvoyants. But at the same time, yung iba naman, they have the gadgets na dala-dala nila. They have the recorder, the camera, they have the EMF meter, thermal scanner, motion sensor, etc. Yun naman, kaya naman meron sila mga ganong mga gadgets to prove na yung anumang paranormal activity or whatever spirit manifestation ay beyond the physical reality. So, you measure the energy, kasi itong mga spirits, mga energy ito eh. So, ano nangyayari? So, hindi siya yung ganun ka-logic na dapat na investigation. Bali, wala, hindi pa nagagawin kung sinasabi nga nila na parang di ba kasi sa TV, minsan mas nababalita natin na parang kailangan mabuksan mo yung third eye mo. Totoo ba yun? Not necessarily, kasi iba-iba kasi yung mga ability ng tao eh. We have the clairvoyants. The clairvoyants are those who could see the spirits. We have the psychics. Well, the clairvoyants are psychics also. All of us are psychics, pero iba-iba mga abilities. May nakakita, meron nakakarinig, meron nakakaramdam. But normally or usually, yung sensitivity natin sa energies or spirits, yun ang maaaring maging basihan. Pero doon sa paranormal investigation or spirit questing na tinatawag, ay samahan mo rin yung mga gadgets kasi nasusukat na kasi ito ng mga existing instruments natin so far. Ano po yung mga paraan ng gadgets na ginagamit? Yeah, tulad ng recorder, tape recorder, or camera, yung still cameras. Actually, yung mga yan kasi nire-record mo na yung mga manifestations, let's say electronic voice phenomena or AVP. You can capture yung mga sounds created by spirits. Pwede yun. Yung sa visual naman, let's say mga digital cameras, nakakapture na rin yung kanilang manifestation visually. Other gadgets like thermal meters, ito yung sinusukat naman yung temperature sa bawat area, sa area na mayroong activity, paranormal activity. Kasi may mga paniniwala na itong mga ghost na ito, they could manipulate the energies sa paligid, nagiging cold temperature. Right? So kapag merong makikita doon sa thermal meter. Iba naman, they are using motion sensor or any movement, non-physical movements, kaya na rin ma-measure yan. Right? And we also have the electromagnetic field meter na kayang i-measure yung EMF sa area na mayroong paranormal activity. Sa services ng mga paranormal investigators na yan, or sa spirit questing, magkakaiba kasi sa bawat grupo, right? So we have groups. Dito sa Pilipinas, marami tayong mga groups dito eh.
Depende yan sa kanilang mga kung anong sinusunod ng mga polisiya o patakaran. They have their rules. Kaya lang ako, dun sa amin, sa Mystery Philippines Network, dun sa amin, sa MPN, we do investigations kung kinakailangan. Kung kinakailangan lang. Of course, we also ask assistance from other individuals na nakatulong nito. Yung payment, I would say, hindi kami naniningil. So, iba naman, well, yung iba naman, hindi mo rin masasabi na bakit sila naniningil, right? So, they have their services. I think, ang intindihin ko dyan, they want to professionalize this field. Kasi kapag, sabi nila, kapag spirit, bakit naman ganun that they have to ask payment? So, I think it's a respect na rin dun sa mga gumagawa nito kasi hindi rin naman biro. They exert their own effort, meron sila mga gadgets. They also spend their time sa investigation. Food, kailangan din nila, pamasahe or panggas sa kanilang mga sakyan. And I think justified naman yun. Pero kung magkano, well, ang pagkakaalam ko, I encountered some investigators that naniningil sila hanggang 100,000 pesos. Right? Ganun kalaki. Pero as minimal as 1,000, mga ganun. So depende yun. Depende na rin sa individual na gumagawa nito. Depende sa kanilang expertise and how they handle a situation like this.